Mga kakabsat, second live stream natin ngayon. Alright. Punta naman tayo kay Cayetano. Ang topic natin ngayon, mga kabsat, no? Pag-usapan natin to. Naka po, huwag kang mag-live selling sa Senado. Naka po, Senador, hindi po ganon. Talaga lang. Naka po, Senador Lacson, sino palpal agad? Nag-live selling na naman kanina. Nag-live selling na naman itong si Aling Petra, mga kakabsat. At agad-agad din sinagot ni Ping Lacson yung live selling niya. Kaya actually wala akong idea, no, pero sige, sabay-sabay natin panoorin to, mga kapsat. Ito na, 6 hours ago. Administrasyong Kuyog kaso kulong. Kuyog kaso kulong, strategy to keep us in line and quiet or the conscience shooting for katotohanan, constitution. Naku, drama na naman. Plans to give you hope and a future. So parang magulang yan, may plano sa anak. Pero yung anak, kailangan nakikipag-usap sa tatay, ano tay ang plano mo? Ano ang seed na nilagay mo sa puso ko, sa isip ko? Ano bang future ko ang nakikita mo? Yan. So parang bata, nasabi mo, yan ang magiging valedictorian. Yan ang magiging pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. O yan makakadiscover ng gamot sa by a vision that was shared by a pastor. He's a powerful country. Ulitin ko po sa kanyang vision. Meaning o isang paso na puno ng riches para wait, but don't worry kahit nag-grab so tayo kay Ping Lacson kagad. Israelites when they were freed from Egypt 40. Assalamualaikum lahat ng ating mga kapatid ng Mary Ann Maytay. Don't get tired fight napalaya sa Egypt after napakatagal na slavery. But in the last few decades or the last few years, in-explain din po ng ating mga pastor, mga ministers no na slave mentality. 'Di ba? So nung 1986 nagkaroon ng EDSA revolution. Sabi natin never again, sabi natin hindi na tayo papayag na muli mabawi ang ating kalayaan, and then afterwards between that, ngayon 2026 naging issue ng 2022, ibabalik ba natin ang isang Marcos? Pero sabi Team Unity, Marcos Duterte, galing tayo sa pandemic, nakatikim tayo ng mga 10 taon na economic growth from the time of President Pinoy and President Duterte who we very health. Do we already have that mentality of conquerors? Or journalist, kung ano man, daming drama, kukulong. Important to you, not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yun. Naku, drama na naman talaga. Level, it's a pity that at the street level may killings talaga. Shout out, Mark Bon Jovi, Alican, Silvia La Torre sa ating Facebook page. So doon na sasabing hindi sila nag-i-intimidate. Don't I mean, if you assume kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad yan, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blas Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen. Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners. No? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso kung hindi sa konsensya nila. We weaponize ang DOJ. Walang maniniwala sa'yo. Not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan niyo po yung KKK, di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings no in the South China Sea or all over overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto ng interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. Vlogger na. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. When you bend the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng New Majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang lang inamin na talagang siya,
what do you call this, Ito na. bias doon at ayaw na sa kanya at saka medyo aminin mo nilang hindi kung ano na script ng Malacanang, yun na sinusunod ni Senator Lacson at ni Senator Soto noon. Ang problema ang nilagay, bata din ni Senator, wag ko daw gamitin yung tuta, so bata din ni Senator Lacson ang nilagay nila doon sa Blue Ribbon Committee. O, nung lumabas na sinabi nung 18 Marines na mukhang may maleta din, mag-i-inhibit naman daw siya at gagawa naman daw siya ng subcommittee. Okay. Nung nag-settle down na, nakuha na nila yung majority, sa kanila na po yung Senate presidency at majority, biglang ang statement po ni Senator Erwin Elegant Tulfo, elegante magsalita, di ba? So sabi niya, bakit ba paikot-ikot na lang tayo dyan? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin? So makikita niyo po, dina-downplay na. So suddenly, it's not the biggest scam in terms of both yung pera, magnitude at kung sino mga kasali dito, di ba? Suddenly hindi na, kasi bakit naman diyan iikot ang mundo natin? Ibig sabihin, move on, pabayaan niyo na. Okay. So nung nag-start na at medyo happy na sila na impeachment mode na tayo, mukhang hindi natutuwa sa pagtatanong ko, pagtatanong ni Senator Amy, lalo sa pagtatanong ni Senator Pia at saka yung strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi ni Senator Tito Soto, no, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung Pinoy na technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. Diba, nung last session namin, last trial date, sabi, parang basically inulit in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. Diba, alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte? Ilan buwan yon, umaabot ng taon? Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubudol? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dadating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay, remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda, yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Trilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga, Ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh. Mag-iisang taon na. Inventory lang. Maglabas lang kayo. Ano ang budget ng 2023, 24, 25? Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po
Siguro Grabe no, sobrang talino talaga ni Alan Peter. Walang malinis, walang bahid. Ha? Walang bahid si Alan Peter. Napakabait, napakagaling, Diyos ko Lord, no. Pati yung 10,000, alam niyo yung 10,000 na ayuda o ano na pinagyayabang niya. Sinisi niya pa kay Pangulo. Ang galing. Grabe, kasalanan daw ni Bongbong Marcos. Ay Diyos ko Lord. kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kante, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor. And then syempre sa party list nila. So napakarami yan. I won't go into details now. But I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon? We have two choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, dikahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at Bangko. Napaka-importante to. Naku! Sa impeachment po, vote ni President. Naku! Di ba Senator Judge ka? Anong problema mo kung sa Lunes? Ha? Anong problema? Bakit? Ayaw mong mabuksan yung mga bank records? Ganun ba yun? Ay, bistadong kalakono-kono. Kaya at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay yung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason Sa na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Who's Jason Sa? Who's Jason Sa? Yung fake news peddler na kinasuhan ng cyber libel? Who's Jason Sa? Sino yung mga binabanggit mo? Yung mga may kaso? Diyos ko po, Rudy. Sino si Jason Sa? Petra, Diyos ko Lord. Yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason Sa na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, dumoble. Nako, ito na pala yun. Nandito pala sa pinakahuli yung headline eh. giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang usapan ngayon, impeachment ni Sara. Bakit? May impeachment ba kay Lacson? May impeachment ba kay Erwin? Ay, tanga. Putragisa. Bistado talaga ito, mga kakabsat. Diyos ko Lord. Nakapaw. Isang pinag-uusapan ngayon kaya tayo dinidistract, di ba? So unang nagdi-distract, NBI. Sino ba totoong nagdi-distract? Di ba ang focus na kay Inday Sara? Impeachment ni Sara to, di ba? Dapat nandun ka, hindi ka umaalis. Kung mag-CR ka, maximum na siguro 10 minutes. Sobra naman yung 1 oras, no? Mahigit 1 oras na nawawala kayo. At ito pa, kayo lang talaga sa minority ang nawawala. Samantalang yung majority, putragis, magdamag na nandun. Samantalang kayo, nangyari? May agenda kayo? May agenda kayo, minority? Di ba dapat nakikinig kayo? Dapat nakikita nyo yung mga facial expression kung paano sila mag-deliver. Bakit bigla kayo nawawala? Nabistado kung kailan kayo nawala. Alam ko kung ilang oras kayo nawala. Sausaw ka agad yung DOJ, itong ombudsman, pinipilit kong respeto, pero sausaw na din na naman. And then, afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw ka agad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Talaga lang. Kaya naman pala sumagot ka agad si Senator Ping Lacson. Ito yung sagot niya sa to. Patapos na yan kasi wala nang silbi, no?
Walang silbi. Okay, puntahan natin yung sagot ni Senator Ping Lacson. Ito yung sagot ni Senator Ping, mga absat. Ito po. Yung agad-agad yan, mga absat, na nasagot niya. Kalang. So ito na ang sagot ni Senator Ping, mga absat. Sabi ni Senator Ping, sa kanyang ex-Twitter. Ex-Twitter ba to? Or Instagram? Let me correct Senator Alan Cayetano's latest live selling on FB using wild insinuations and black propaganda against me. Opo! Putragis ka, sunog ka dito, Cayetano. Hindi nagdoble ang network sa Sal & Co in 2025 compared to 2022 when I left the Senate. Actually, more than 4 times ang increase at 244.9 million compared to 58.7 in 2022, the year I left the government. Whatever money I have, I definitely earn legitimately through some real estate deals and other legitimate businesses with 2 other businesses partners as a private individual. And I paid, binayaran niya, 10.5 million and 2.8 million respectively as reflected in my ITR. Nakapao. Yan. Sige, pakalkalin yung BIR niyan. Unlike Senator Lacson, unlike Senator Cayetano with 6.79 billion in budget insertion under the 2025 GAA, wala akong insertions aka pork barrel since I become a senator. At lalong wala akong 25% kickback sa mga slope protection and other infrastructure. Sino ba may kickback dyan sa slope protection na yan? Anong klaseng slope protection yan? I don't know about him. But I have consistently refused labim-nomis in relations to my job as a legislator. And yes, Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip. Meron ding ghost sa Taguig. Tragis ka. Alakata, Taguig. Paano ba yan? Sige. Paano ba yan? Aling Petra. Diyos ko Lord, nagkamali ka ng binanggam, Mama Petra, sabi ni Yayam Dizon. Akala mo siguro kaya mo lahat, Tuloy-tuloy mo lang yan, banat kay Senator Ping. At tingnan natin kung sino ang yung unang bibigay at sisigaw ng Darna ako. Ay, grabe. Durog na naman dito si Kwan, no? Durog na naman dito si Alan Petra. Diyos ko Lord, wala na talagang ginawang matino, no? So, para sa kanya, perfect siya. Wala siyang ginawang kasalanan, no? Pa yung mga kaldero, yung mga 10,000 na pangako niya, wala. Totoo yun. Diyos ko Lord, nagsisisi niya si Pangulo. Tragis. Kasalanan daw ni BBM. Bakit hindi daw naibigay yung 10,000 na ayuda? Hindi daw pinayagan ni BBM. Ay, tanga! Kasalanan ni BBM. Ay, putragis talaga, oo. Yan tayo no? Diyos ko Lord, Rudy. Ibang klase talaga to, maabsat, no? Lakas na ng tama nito, maabsat. Ibang klase. Mark Bon Jovi, I am Batman, Makwan. Shout out, maabsat, no? Silvia La Torre, Mark Bon Jovi, Elican del Carmen, at saka sa lahat ng mga silent viewers, shout out sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright, yan lang naman ang ating pinaka-main topic. Siyempre, subtopic tayo siguro mga ilang oras na. Mga 3 or 4, tingnan natin. Alright, here we go. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.